So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sa hindi lang po lingid sa kaalaman natin, ngayon po ay nagpuputukan ngayon sa bandang norte. Okay. At ang kalaban po ngayon ng gobyerno natin, itong grupo nga po ni Joma. Okay. So, ngayon merong press statement dito. So, basahin natin to. Ano? Sabi dito, no? Statement on the series of firefight against CTG remands in Abra. So itong CTG na to mga kababayan, ito po yung Communist Terrorist Group. So ano pa ba yun? Eh di NPA, di ba? The Philippine Army assures the safety of residents after a series of encounters against Communist Terrorist Group remands at the boundary of Barangay Nagkanasan, Pilar, Abra, and Barangay Babalaswan, Santa Maria, Ilocos Sur. So, nasa boundary siya. So, mga kababayan, meron po nangyayaring putukan doon. So, mga ka-Streetwise, ang tanong kasi natin dito, anong ginagawa ngayon ng SMNI? Akala ko ba, ang pinaka-motivasyon ng SMNI para po magbalita ay tungkol po sa insurgency. So bakit dito ang tahimik nila ngayon? Especially mga ka-Streetwise na ito nga po ay nananalo po ang gobyerno natin ngayon. Laban po sa mga komunista po na yan. Okay? So para po malaman po natin yung pinakabalita, merong report dito from PTV4. Okay. Tugatan sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng grupo sa Abra. Wala namang nadamay na sibilyan sa nasabing insidente. Si Dante Gitu ng PTV Cordillera sa detalye. Balot ng takot na lumikas ang mga residente ng barangay Nagkanasan, Pilar, Abra at Karatig Barangay sa Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos Sur dahil sa sagupaan ng mga sundalo at rebeldeng grupong Komiteng Larangang Guerrilla North Abra. Maririnig pa ang kanilang palahaw. May simba. Sige po. Habang nililisan ng mga residente ang kanilang mga tahanan. So mga kababayan, kaya naman pala, okay? Kaya naman pala na nagbigay po ng amnesty si PBBM. So, ang ibig sabihin nun kasi mga kababayan, ito lang yung punto dito, no? Pupulbusin na po talaga ni PBBM itong grupo po na to. Pupulbusin niya na po talaga ito, uubusin niya na po talaga ito. So, dahil nga po sa makatao po ang ating presidente, makatao si PBBM, binigyan niya po ng pagkakataon itong mga grupo na to na para maiwasan na magkaroon ng casualty, magbalik loob kayo. Kung ayaw nyo magbalik loob, edi sapul kayo. Di ba? Pero mga kababayan kasi, ito yung hindi maintindihan kasi ng mga basher. Di ba? Basta makapag-bash lang sila. So ngayon, ito. Teka lang So kanina kasi mga ka-Streetwise, nagkaroon pala ng meeting yung NTF-ELCAC, si PBBM at saka yung media. So mga kababayan, hinahanap ko po dito yung isang tao pero hindi ko po makita. So kilala nyo ba kung sino? Yung vice chairwoman ng NTF-ELCAC. Di ba kilala nyo kung sino? Sa tingin ko kilala ninyo. Di ba si Sara Duterte yon? Hindi po ba si Sara Duterte yung vice chairman po ng NTF-ELCAC? Pero kanina po sa meeting, wala po siya doon. Wala siya doon. Ano nangyari? Bakit wala ka doon? Ayan Government officials engage with each other in the conversation during the 5th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, Executive Committee meeting on Thursday, April 4 at Heroes Hall, Malacanang Palace. Executive Committee meeting to. Pero nakita natin dito si Browner nandiyan, no? Si Browner, si Gibo. Pero walang Sara Duterte na nandyan. Di ba? So ngayon mga kababayan kasi,
kahit po na pinupulbos po ni PBBM ang itong mga grupo po na to, itong mga komunista na to, ang gusto pa rin ni PBBM balita to ngayon, April 4, 2024. Ang balita ngayon, Marcos order prompt implementation of rebel amnesty program. So hindi lang kasi basta patayan ang gusto ni PBBM . Ang gusto kasi ng mga Duterte group, patayan kaagad. 'Di ba? Patayan kaagad ang gusto. Oh. Nandun ka ba, Takeru? Wala. Pero alam kong wala si Sara Duterte doon. Kita mo? Wala nga doon . Nagpa-press conference kanina. Nanood ako ng press conference kanina. 1 oras 'yon. Nagsalita lahat. Si Sara lang wala. Ayos no? Saan na ba yun? Ito, sorry, hindi pala. Ito pala wala siya doon. Okay. So ngayon mga kababayan, nanood ng basketball siguro, no? So ngayon ang sinasabi natin dito mga kababayan, ito. So ang gusto kasi ng ating presidente Bongbong Marcos, bigyan po ng pagkakataon, 'di ba? Bigyan po ng pagkakataon yung mga rebelde po na 'yan na magbalik loob. Pero ang gusto kasi ni Sara Duterte, binatikas ng ilang mambabatas ang pagtutol ni Baby Sara Duterte sa amnesty grants ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebelde. Yan, di ba? So alam naman po natin na ayaw po ni Sara Duterte ng amnesty. So ang akala kasi ni ang akala kasi ni Sara Duterte, mag-amnesty lang. Walang ibang countermeasures. Di ba? So, dito natin makikita na yung ginagawa po ni PBBM is planado po yan. Planado po yan. Hindi yan basta-basta na lang, sige na nga, mag-amnesty na nga tayo. Pero wala siyang ibang gagawin. So ngayon, malinaw na ngayon kung anong pinakaplano po ni PBBM ngayon. Pupulbusin niya yung mga rebelde po na to, pero yung mga gustong magbalik loob sa gobyerno, bigyan na pagkakataon. Pero, ang problema dito mga kababayan, 'di ba? Ang problema dito mga kababayan, ang mga Duterte kasi ang gusto patayan kaagad, 'di ba? So ito nakita ko tong post nga po ni Crisette. Kita niyo mga kababayan, tinatakot pa talaga ni Crisette yung mga tao . So sabi ni Crisette, yung nakita ko sa video sa Pilar Abra na airstrikes, di ko ma-imagine that someday, if this government is not careful, all of us will be seeing firefall from our skies kahit taga BGC or at Forbes ka pa. It's going to be a reality for all of us. Di ba? You know how they protect citizen in Abra now. According to people, they usher and evacuate to those who live in the area to covered courts. Yon. So ngayon, ang punto dito mga kababayan, hindi natin maintindihan kung ano ba gusto ng mga DDS. Akala ko ba ang gusto ng mga DDS is maubos na nga po, 'di ba? Maubos na nga po itong mga rebelde po na to. Pero ngayon, ngayong pinupulbos na nga po siya ngayon. Itong mga rebelde na to, may reklamo pa din sila. 'Di ba? Ang punto dito mga kababayan, wala na talagang sa sarili katinoan itong mga DDS na to. 'Di ba akala ko ba ito ang pinakagusto ninyo? Akala ko ba na ito yung pinaglalaban ni Sara Duterte? Ubusin yung mga komunista na yan. Ngayong inuubos na ngayon. May reklamo pa din kayo. Kita niyo mga kababayan, 'di ba? Ngayon ang panakot ngayon ni Crisette, nakakatakot naman pala yung gera doon sa norte. 'Di ba? Nakakatakot pala yung gera sa norte. Baka mangyari din sa yon. Baka mangyari din sa buong Pilipinas yung ganun. Bobo rin Bobo rin Sa tingin nyo ba mga kababayan, mauubos ba ng gobyerno na to, yung mga grupo na yan,
nang hindi magkakaroon ng putukan? 'Di ba? Sa tingin niyo ba ganun ba 'yon? Mauubos ba yung mga komunista na 'yan nang hindi makakaputukan? So anong ibang anong ibang paraan para ubusin yung komunista nang hindi gagamit ng dahas? Bobo talaga bobo talaga. At saka mga kababayan, ang sinasabi pa natin dito, tanga rin talaga 'tong si Crisette eh. Oh. Sabi pa ni Crisette dito no, yung may reklamo pa siya dito eh. Daanan ko lang 'to no. The Philippines is not even on the top 20 countries receiving the biggest aid from the USA. Pero may idea ko, B1 and B2 pumayag na tayo, gamitin tayo ng Amerika gaya na paggamit nila ng Ukraine laban sa Russia para tayo ang mag-number 1 by next year. So nirereklamo naman ngayon kasi ni Crisette, hindi naman pala tayo nabibigyan ng malaking aid ng Amerika. At yung ginamit niya pong mga reference ito, kung di ba naman tanga to, Ukraine, Israel, Ethiopia, Afghanistan, South Sudan, Nigeria, ito po yung mga bansa na binibigyan po ng aid ng Amerika. Military aid, no? Economic at military aid. So, ano bang reklamo dito? Hindi ko talaga makuha eh. So ibig sabihin kapag yung aid, pag kulay blue, economic. Kapag military, red. So yung grand total ito, billion to, no? Billion dollars to, no? $12 billion, $3 billion, di ba? Pero mga kababayan, may mga conflict lahat yan. Tsaka mas mahirap pa sa Pilipinas yan. Lebanon, di ba naghihirap na yung Lebanon ngayon? Samantalang dati mayaman na bansa yan, di ba? O Iraq, Zambia, Bangladesh. Mas mahirap pa sa atin to eh. So ano bang gusto mo, Crisette? Maging singtulad ng Pilipinas yung mga bansa na yan para bigyan tayo ng aid ng Amerika? Wala talaga, no? Yung utak na punta lang talaga sa dibdib eh. Parang si Amy, di ba? Si Amy, yung utak na punta sa baba. Si Crisette naman yung utak na punta sa dibdib. Ewan ko lang talaga. Medyo natatanghan lang po talaga ako ng konti, no? Pero hindi ko talaga makuha yung logic dito. 'Di ba? Na nagrereklamo siya na hindi naman pala tayo yung pinaka nabibigyan po ng aid ng Amerika. So ang tanong doon, matuwa nga tayo dapat doon eh. Kasi hindi natin kailangan ng malaking aid. Kapag tayo po ay binigyan po ng malaking aid ng Amerika, ibig sabihin nun, malaki na po yung problema po ng Pilipinas. Ganun po yun, di ba? Ganun po yung logic ng mga kababayan, di ba? O nagrereklamo sila na wala tayong aid na natatanggap. O magpasalamat nga tayo kasi hindi natin kailangan ng aid. Ang punto dito mga kababayan, basta lang makasita. Ayun lang talaga 'yon. Kita niyo, tingnan niyo mga wala na talagang logic yung mga narrative nila. Punta kayo sa page ni Pebbles. 'Di ba? Tingnan niyo yung page ni Pebbles. Puro kabulsitan lang. Puro pang-aasar lang. Kasi diyan lang sila magaling, mang-asar. Pero pag tinanong mo naman ng logic, walang mga logic. O yung reklamo nila ngayon, 'di ba, na ano ba ngayon, yung lumaki daw yung utang ng Pilipinas, 15 trillion na raw po ngayon. Tapos pag tinanong mo naman na saan ba nagsimula yung utang? 'Di ba kay Digong? 'Di ba? Kay Digong nagsimula yung malaking utang natin. And then kapag tinanong mo naman na alam mo ba yung GDP to debt ratio. Actually, meron tayong tinatawag na GDP to debt ratio. So ang Pilipinas po ay nasa ano pa? Nasa manageable stage pa tayo. So mas malaki pa rin po yung GDP natin kumpara pa sa utang natin. Hindi po katulad po sa Japan na pumapalo po sila ng 100%. Sa China, I think 200% na yung GDP debt ratio nila. Ang Pilipinas naman po, I think ngayon nasa 60 or 70. 'Di ba? So manageable pa. So di ko talaga Basta lang
O lumaki ang utang. O. Pero yung utang naman nagsimula kay Duterte. Kay Duterte na nagsimula yung utang. And then, manageable pa naman yung utang natin. Kasi tinatakot nila masyado sa utang-utang na yan eh. Ang dapat ninyong gawin, hanapin ninyo kung saan napunta yung inutang ni Digong. Ayun dapat. Doon yung hanapin. Kasi yung inutang nga po ni Digong, hindi naman naman po yan napunta sa build. Kasi po yung build po, ayan po ay ano yan eh, partnership po yan ng Japan at saka ng Amerika. Government to government 'yon. Tapos yung iba PPP pa, PPPP. Ano 'yon? Private partnership pa 'yon. So saan napunta yung utang? Imbis na sisihin ninyo, imbis na maghanap kayo kung bakit malaki yung utang ngayon, bakit hindi mo nyo muna hanapin yung utang na inutang ni Digong? Di ba? Oh. So yun, no? So yun lang mga kababayan, mixing content lang to, no? Okay?